naman, makalipas ang pananalasa ng Super Typhoon Yolanda, lumabas sa audit report ng COA o ng Commission on Audit na may mga pantulong sana sa mga biktima na hindi agad nakarating. Gaya na lang ng relief goods na nabulok na lang at mga cadaver bag na itinambak lang sa bodega. Umalma naman ang DSWD o ang Department of Social Welfare and Development sa binanggit sa COA report na para raw walang emergency kung kumilos ang ilang taga-gobyerno. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, hindi raw nakarating yung tulong para sa mga survivors ng Typhoon Yolanda at yun daw naman mga nasa gobyerno kung gumalaw daw akala mo ay walang emergency. Yan yung lumabas doon sa audit ng Commission on Audit o COA doon sa relief operations para sa Typhoon Yolanda. Nakapanlulumo ang pinsalang dulot ng bagyong Yolanda sa Tacloban, Leyte at mga karatig na probinsya. Sa bilang ng NDRRMC, tinatayang lampas 6,000 katao ang namatay. Ang mga nakaligtas, dusa naman sa kawalan ng matitirhan at pangunahing pangangailangan. Sa audit ng Commission on Audit o COA sa relief operations noon ng bagyong Yolanda, nakalulungkot daw na may pantulong ang gobyerno pero hirap daw ito sa pagbaba para makarating sa mga biktima. Ang ilan daw na nasa pamahalaan, kung gumalaw, parang walang emergency. Ang audit ay pinamunuan ni Commissioner Heidi Mendoza. Nakita ng COA noong December 2013 na may tinatayang lampas 700 milyong pisong donasyon na nakabangko lamang sa account ng DSWD. May tinataya rin daw na 7,527 na food packs na nagkakahalaga ng lampas 2 milyong piso ang nabulok lamang at hindi nakarating sa mga biktima. Meron din daw lampas 76,000 na sari-saring canned goods ang nasayang. Inamin naman ni DSWD Secretary Dinko Suliman na may mga nabulok ng relief goods. Nandun yun sa barge, traveling from Cebu to Tacloban. At nabasa yun at hindi natakpan ng trapal. At dahil nabasa, nabulok. So tinatanggap namin yon at yun ay aming nireport sa COA. Pero itinanggi ni Suliman na hindi nila agad ipinantulong sa mga biktima ang perang natanggap nila. Sa kabuuan daw, sabi ni Suliman, may 1.121 bilyong pisong foreign at local donations ang idineposito sa account ng DSWD. 90% of that has been utilized, including na yung 776 million na nakita po nila noong December 2013. Okay. The main bulk, I'd say more than 50%, are in cash for work and in emergency shelter assistance. Dagdag pa ni Suliman, No, I don't think it's a fair comment. Na sabihin nila na some state actors did not act as if there was an emergency. It's not a fair comment. Ang una, first responders ang mga lokal na pamahalaan. sa audit naman ng COA sa Department of Health, may tinatayang 27,000 na piraso ng mga cadaver bags ang hindi raw agad na ipamahagi. Hanggang noong December 2013 daw, nakatenga pa ang 24,000 plus na mga cadaver bags sa Central Warehouse ng DOH. Kaya pinuntahan namin ang warehouse ng DOH. Ang sabi ng ahensya, wala na raw rito ang lampas 20,000 cadaver bags. Dito sa DOH warehouse sa Maynila, makikita nyo dito sa taas, yan yung mga box ng mga cadaver bags. Ang bilang yan, tinataya mga 5,000 plus na lamang yung kasalukuyan na lang stock. Kasi yun daw iba ay naipamahagi na sa mga regions prepositioned yung mga cadaver bags. Huwag naman sana, pero just in case may mangyari. Itinanggi ng DOH na hindi nila naipamigay agad ang mga cadaver bag. Sa tugon nila sa COA, Mayo nitong taon, sinabi ng DOH na November 12, 2013, nagpadala na agad sila ng lampas 8,000 cadaver bags. Hindi raw alam ng DOH kung bakit hindi ito sinama ng COA sa audit nila. We immediately augmented yung need nila doon. I don't think there was an issue about the availability of cadaver bag at that time. And na-meet yung need doon, that's Yes. the most important. Yes. Sinisikap pa ng GMA News na makuha si Mendoza na wala sa kanyang opisina. Nakabatay rin ang kanyang telepono ng aming tawagan. Jessica, pangako nitong si Secretary Suliminaw ay bago matapos or end of September ay wala na raw tayong makikita dapat na mga kababayan natin doon sa Tacloban at karating lugar na nakatira sa mga tents. Ililipat daw yung mga yan sa 2 lugar sa San Isidro at Tagpuro sa Tacloban. Jessica? Joseph,
pakiulit mo nga ilang cadaver bags yung hindi napadala agad sa Tacloban. Kasi naaalala ko, mga less than 10,000 yung bilang ng mga namatay. No? I think they stopped counting at 6,000 to 7,000. No? Tama ba to assume na kung napadala lang sana yung cadaver bags na nandyan sa warehouse, hindi inabot ng nagkanda bulok-bulok yung mga bangkay? I think, if I remember correctly, 2 linggo bago natanggal yung mga bangkay sa kalsada ng Tacloban Una muna doon sa COA report, no, as of December 2013 nila, ang detalye nila is 24,000 yung nakatenga doon sa warehouse ng DOH. At meron dyan, doon sa number na yan, meron 3,000 lamang daw na naipamigay. Pero yan ay pinabubulaanan ng Department of Health kasi sa kanilang report sa COA, yung reply nila bale doon sa audit ng COA ay nung nagpadala agad sila noong November 12, 2013 ng tinatayang 8,000, more than 8,000 na mga cadaver bags doon sa mga concern ng mga probinsya. Ang sinasabi nitong DSWD and DOH ay hindi naman daw, na-meet naman yung pangangailangan daw doon. Yung nakita natin na 2 linggo na medyo may nakikita tayo yung mga teams doon na may mga nasawi, no, na nasa mga kalye na lamang, ay it's because daw of logistics at saka yung sheer volume talaga ng mga kailangan nilang galawin or i-move ng mga relief operations. But as far as the DOH is concerned, ang sabi na meet daw yun So it's not a question of shortage ng cadaver bags because there were enough. It's just walang maglalagay ng mga bangkay sa cadaver bags at dalhin dun sa burial site. Tama ba? That's correct, Jessica. That seems to be the problem. At yung logistics, no, at doon sa ibang aspeto ng relief operations, that seems to be the problem, yung logistics. And we've seen that in the coverage last year, no, na ang hirap kahit magpadala ng mga teams at yung mga supplies for isa sa government, on the part of the government, yung supplies talaga yung mahirap. Kaya nga isa dun sa mga recommendations ng Commission on Audit ay medyo siguro plansyahin yung protocol at saka yung sistema natin ng distribution just in case, you know, something like this happens again. Sana hindi naman, no? Kasi nakakapanghinayang malaman na ang daming relief goods na nabulok. Kasi this is not the first time na nabalitaan natin ito, di ba? May mga relief goods din nakita dun sa tambakan, sa Tacloban, ng basura. Samantalang ang daming nagugutom. So, ano ba ito? Distribution problem? Efficiency problem? Joseph? Pwede na rin siguro natin sabihin na efficiency problem because nobody expected this kind of yung magnitude, no, nung ganitong klaseng problema. Kaya nga, tinanong natin ito si Secretary Soliman. Ito talagang siguro eye-opener even for, lalo na siguro sa gobyerno, ano ba yung natutunan? Ang sinabi nito si Secretary Soliman, for example, yung mga preposition goods, nagka-problema sila dyan because kulang sila ng warehouse. Now we have 4 warehouses throughout the country. 4 na malalaki yan. Isa sa Subic, isa sa Cebu, isa dito sa Metro Manila, and there's another one in the, maybe Mindanao, no, na doon ilalagay yung mga relief goods before permanent yan, na nandun yung mga stock ng DSWD. Tapos, doon sa mga local governments, ang dati daw ang paano nagpa-function yung DSWD, they're working on the assumption na yung local government would have the capacity. Ngayon, hindi na totoo yan. Kasi pwedeng mangyari na mapilay yung local government and the national government has to step in. So meron naman mga learnings. Hopefully, we could apply this in the next disasters kung meron man, pero sana wala, no? Totoo yan kasi for quite some time na decentralized na nila yung pag-iimbak ng relief goods para pag may kalamidad na dumating, meron na sila agad ma-distribute. Pero ito nga si Yolanda, parang nire-write niya lahat yung mga templated na mga processes So this time, kailangan matuto na naman ang gobyerno from what happened na pagka ang isang locality pala nasalanta, like in the case of Tacloban, kahit may mga relief goods na dyan, hindi nila kakayanin. So, what's the next best thing to do, di ba? Correct. Ang kaya nga yung may mga 4 major hubs, 4 major warehouses. So dapat dun, kung halimbawa tumama sa Mindanao or sa Luzon, merong pagkukunan, hindi mapaparalyze yung area na yan. Kasi I think what happened in Yolanda is nagpreposition sila mismong sa Tacloban.
alam naman natin na dumapa talaga yung Tacloban during that time. So mahirap talaga yung nauna mo na relief goods na dapat yun yung magsasagot doon sa pangangailangan ng mga tao for the next 2 days ay hindi na yun magagamit, no? Tapos meron pang sistema na in place. Ngayon, they're discussing yung relief operations sa science now. Kasi dati raw, magkakaiba yung figures. Halimbawa, nung sa isang lugar, no, may isang ahensya dyan, may iba yung figures ng ilan ba yung mga families dyan. The national government would have a different figure. Ngayon, 5 days before, tumama yung isang bagyo, for example, more or less makikita na natin yung tatamaan niyan, yung track niya, no? Dapat 5 days before, in agreement na itong mga ahensya na to na ilan ba yung mga tatamaan ng mga families para ma-identify na yung mga pwedeng pag-forwardan ng mga relief goods not necessarily dun sa mismong area na tatamaan. So, I hope these learnings, no, because Yolanda is a very painful experience for everyone, including the government and the private citizens, no. Sana naman may natutunan tayo dito sa experience na to. Jessica. Yun ang masaklap kasi marami pang kalamidad. Sana mabawas-bawasan naman at wala nang kasing lakas ni Yolanda, no? Pero another word na comes to mind, Joseph, while we're discussing this issue, yung repacking. Diyan nagtatagal eh. Bakit napakatagal nung pagre-repack ng relief goods? In the meantime, maraming nagugutom, maraming nauuhaw. Baka yun pwede ring tignan ng DSWD. Maraming salamat sa'yo, Joseph Moro.